Yan po, magandang umaga po sa ating lahat. God is good. All the time. And all the time. God is good. Parang hindi pagising. God is good. All the time. And all the time. God is good. And before we start our service, truly that our God is good all the time. Amen? Kaya naman, magpipray tayo ng sama-sama. Okay ba yon? Let's form a circle kasama ang ating family or yung mga kasama nyo dyan sa bangkuan. Then let's pray for our service. Let's pray for one another. God bless everyone. Hallelujah. Praise the Lord. Come on. Sabay-sabay po tayong tumuyo para sa Panginoon. Sabay-sabay po tayong umawit sa Kanyang pangalan. Hallelujah. Can you say it? Hallelujah. Hallelujah. Yung mas malakas pa. Hallelujah. Hallelujah. For the last time. Hallelujah. 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 At truly, alam niyo po, ang sarap niyong tingnan kanina, nagpe-pray kayo together. No, loving one another and praying together stays forever. Amen po ba? Diba? And kapag sama-sama tayo nagpe-pray, para sa Panginoon, iniwala ko na binibigyan tayo ng assurance ng Panginoon Diyos na hindi niya tayo pababayaan. Amen, church? Amen. Can you raise your hand? Can you raise your hand? And receive the love of the Lord. Come on. Can you pray? Can you declare a prayer to Him right now? Come on. Don't be shy. Don't be ashamed. Come on. Pray it. Say it to the Lord. Come on. And Lord, Holy Spirit, we welcome you in this place. Panginoong Diyos, sa iyo ang araw na ito, Panginoong Diyos. Ikaw lamang ang maitaas, Panginoon, sa araw na ito, Panginoong Diyos. At Lord, ang iyong pag-ibig ang siyang managana, Panginoon, sa bawat isa, Panginoong Diyos. And Lord, allow us to receive your word. Allow us to receive your love. Allow us to receive your hope. Allow us to receive your strength. Allow us to receive your healing, Panginoon. Allow us to receive your provision, O God. At Lord, paglilingkuran ka namin, Panginoon, all out, 100%, Panginoong Diyos. Kaya naman, Lord, malugod ka, Panginoon, sa aming pagpupuri, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Lord, we are opening an altar. We are opening this sanctuary, Panginoon, to declare a hallelujah to your name, to declare how we are grateful to your name, O God. Kaya naman, Lord, sa iyo ang araw nito, Panginoon. Sinusuko namin ito sila at nilalatag namin sa iyo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, and everybody shout! Amen. Amen and amen. Come on. Sabay-sabay tayo maglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Sabay-sabay natin siyang aawitan ng papuri at pasasalamat sa kanyang pangalan. Sabay-sabay po tayo. Let's feel His presence right now. Paglilingkuran, laging handugan ng pagpupuri at
pasasalamat. Can you raise your hand to the Lord? Pagdiling kuran, laging ahandugan ang Panginoon. Jesus, mismo pang awitan ng Panginoon. Pagdiling kuran, hallelujah, laging ahandugan ng pagpupuri at pasasalamat. Oh, paglilingkuran, laging ahandugan ang Panginoon. Jesus, come on, sama-sama tayong umawit, sama-samang itaas ang kamay para sa Panginoon. Come on! Lingkuran, laging ahandog, come on, raise your hand, ng pagpupuri at pasasalamat. Paglilingkuran, laging ahandugan ang Panginoon. Jesus, Panginoon, tunay nga kay buti mo sa aming buhay. Kaya naman, Lord, aawitan ka namin ngayon. Sama-sama tayo. O kay buti ng Panginoon. Come on, declare it. O kay buti ng ating Diyos, laging sapat. Sapat, di nagkukulang, tapat, kailangan pa man. Come on, let's do this. Let's raise our hands. Paglilingkuran, lagi handugan ng pagpupuri at pasasalamat. Paglilingkuran, laging ahandugan ang Panginoon. Jesus, mismo pang i-declare kay buti ng Panginoon. Amen! Amen. Amen! Hallelujah! Hey! O kay buti ng Panginoon. Declare, come on! Hey! O kay buti ng ating Diyos, siya'y laging sapat. Tapat, di nagkukulang, tapat, kailan pa man. Paglilingkuran, laging ahandugan ng pagpupuri at pasasalamat. Come on, declare it. Laging ahandugan ang Panginoon. Mismo pang isigaw, paglilingkuran kita, Panginoon. Paglilingkuran, laging ahandugan ng pagpupuri at pasasalamat. Paglilingkuran, laging ahandugan ang Panginoon. Jesus, once again, sino? Ang Panginoon. Come on, say his name. Jesus, ang Panginoon. Sabay-sabay tayo. Jesus, hallelujah, come on. Isang masigabong palakpakan sa ating Diyos na buhay. Come on. And truly,
Salamat, Panginoon, sa makalangit na awitin at naramdaman namin ang iyong presensya. Amen, church! Amen. Sabay-sabay tayong sasayaw at sisigaw para sa Panginoon. Come on! Hey! Kailangan ko ipag-ibig mo, O Diyos, sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo, ay kalakasan ko. Ikaw ang naisip ko. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yo'y may hahampi. Ang awit ko iyong dinggin. Come on, declare it! 1, 2, 3. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasang langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Sa'yo'y sumasamba. Once again, kailangan ko ipag-ibig mo, O Diyos, sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo ay dadakilain. Wala na sa'yo'y may hahampi. Ikaw ko iyong dinggin. Come on, let's raise our hands. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Ang sa'yo'y sumasang langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Ikaw lamang, Panginoon, sumasingin. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yo'y maihahampi. Ang awit ko iyong dinggin. Go, shout it out! Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Sa'yo'y sumasamba. Sa'yo'y sumasamba. Sa'yo'y sumasamba. Sa'yo'y sumasamba. Sabay-sabay. Sa'yo'y sumasamba. Hallelujah, come on! Walang tignan, walang pagpara sa Panginoon! Hallelujah, God! Napakasarap ang umawit sa Panginoon, amen ba? Amen. Napakasarap na maglingkod sa Panginoon, amen po ba? At salamat, Panginoon, doon sa makalangit na presensya mo. At doon nasasatisfy kami doon sa pag-ibig mo. Amen, church. And sa umagang ito, sa tanghaling ito, let's continue in the attitude of worship. Hindi ko man alam kung saan kayo nanggaling this week. If you just feel na hindi ka karapat-dapat na nakatayo ngayon dito sa sanctuary ng Panginoon, the Lord is telling you, anak, I have overcome the world. I did it for you. Just to save you. Just to bring you salvation. Just to give you freedom. Just to give you hope. Amen po ba, church? At sa ating pag-awit sa Panginoon, hindi tayo mayang itaas ng ating kamay. Hindi tayo mahihiya na umiyak para sa Panginoon. Lord, all we ask for today is your love. Amen, church? Can you say it? Lord, love mo lang, Lord, okay na ako. Come on, say it. Lord, love mo lang, sapat na sa amin, Panginoon. Amen.
And this morning, sabi sa kanyang salita, sa Juan 3:16, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Grabe ang Lord sa buhay nating lahat. Binigyan niya yung anak niya just for you. Just to save you. Kahit ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Come on, receive it. Can you raise your hand to the Lord? Come on. Hallelujah. Yes, oh God. As we continue this worship, Panginoong Diyos, allow us to worship you, Panginoon, freely and genuinely, Panginoon. Lord, nilalatag namin sa iyo lahat, Panginoon. And this worship is just for you alone, Panginoon. Dinggin mo, aming Ama, itong dalangin na aming inaalay. Bawiin mo ang pusong pagkat, yakapin mo kami ng iyong pagmamahal. Di akalain tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong atin. Hindi kami karapat-dapat, ngunit sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kaming iyong anak. Oh, ikaw ay Diyos. Di masusuka, di nagkukulang, pag-ibig mo'y sapat sa amin kailan pa man. Di masusuka, di nagkukulang, pag-ibig mo'y sapat sa amin kailan pa man. Di masusuka, di nagkukulang, pag-ibig mo'y sapat sa amin kailan pa man. Di masusuka, di nagkukulang, pag-ibig mo'y sapat sa amin kailan pa man. Di masusuka, di nagkukulang, pag-ibig mo'y sapat sa amin kailan pa man. Di masusuka, di nagkukulang, pag-ibig mo'y sapat sa amin kailan pa man. Di masusuka, di nagkukulang, pag-ibig mo'y sapat sa amin kailan pa man. Di masusuka, di nagkukulang, pag-ibig mo'y sapat sa amin kailan pa man. Di masusuka, di nagkukulang, pag-ibig mo'y sapat sa amin kailan pa man. Di masusuka, di nagkukulang, pag-ibig mo'y sapat sa amin kailan pa man. Di masusuka, di nagkukulang, pag-ibig mo'y sapat sa amin kailan pa man. Di masusuka, di nagkukulang, pag-ibig mo'y sapat sa amin kailan pa man. Di masusuka,
Come on, declare it. Sa kabila iyong tinawag mo. Once again, you declare it in the name of the Lord. Hindi kami karapat-dapat. Kaming iyong anak. Pwede ba for the last time? Hindi kami karapat-dapat. Iyong inalay sa kabila ng lahat. Iyong tinanggap, tinawag mo kaming iyong anak. Enjoy His quietness. At sa bawat bighati, kasama natin ang Panginoon. Sa bawat bighati, Tagumpay man ay naroon, daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y laan sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka. Mismo masabihin sa Panginoon, come on. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y laan sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka. Sa bawat bighati, Panginoon. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Come on, in His name there is breakthrough. Come on, surrender it to the Lord. Come on. Kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y laan sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka. Dakila ka. Come on, shout it out. Dakila
the last time. Karapat-dapat ang ngalan mo. Karapat-dapat ka. Come on, receive it. Come on, receive it. Karapat-dapat ang ngalan mo. Karapat-dapat ka. Papuri ko'y sa'yo. Come on, isang malakas na palakpak para sa Panginoon. Isang malakas na hallelujah sa kanyang pangalan. Isang malaking thank you sa kanyang pangalan because His love saved us. Amen. Kaya naman we will never stop praising His name today. And Holy Spirit, Ikaw ang siyang malugod. Ikaw ang siyang masunod sa lugar. Ikaw ang siyang managana sa lugar nito, Panginoon. Ipunin ko sila, Panginoon Diyos. Hallelujah. Hallelujah, Panginoon. Lord, hindi sapat ang salitang salamat, Panginoon, para ibigay ang papuri, Panginoon, sa iyo, Panginoong Diyos. Pero Lord, standing here in your sanctuary, Panginoong Diyos, Panginoon, once again, malugod ka. Panginoon, malugod ka, Panginoon. Lord, kung hindi na kami consume ng pag-ibig mo, Panginoong Diyos, Lord, nag-iingay na lamang kami, Panginoon. Kaya naman, Lord, from time to time, Lord, we ask for your love. Lord, muli, punuin niyo kami ng pag-ibig mo, Panginoon. Lord, many times na napapagod kami at nawawala, Panginoon, doon sa alignment namin sa iyo, Panginoong Diyos. Pero Lord, coming here every Sunday, Panginoon, or every day in our lives, Panginoon, Lord, nilalatag namin sa iyo lahat, Panginoon. Lord, muli kaming puspusin. Muli mo kaming panuhin, Panginoon. Muli mo kaming kilalanin, Panginoon, bilang mga anak mo, Panginoon. Muli mo kaming hipuin, Panginoon. Muli mo kaming yakapin, Panginoong Diyos. Kasi Lord, pagod na pagod kami, Panginoon, sa mundong ito, Panginoon. Pero daig ng salitang pagod ang pag-ibig mo, Panginoong Diyos. Daig ng pag-ibig mong salitang pagod, Panginoon. Kaya naman, Lord, Ikaw ang siyang malugod sa oras na ito, Panginoong Diyos. Lord, sa iyo ang araw na ito, Panginoon. Lord, itinataas namin sa iyo lahat, Panginoon. Isinusuko namin sa iyo lahat, Panginoong Diyos. At muli, Lord, punuin niyo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon, ngayong araw na ito, Panginoon. Lord, salamat po. Ang lahat ito inilatag namin sa iyo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. And everybody shout, Amen and Amen. Hallelujah. Sige po, makakampo na po tayo lahat. God bless everyone. J12 fam, get yourselves ready to soar high for the Lord. Excelsior. Sorry, this March, registration is now open. See you there. Yesterday was a moment. Today is a movement. Tomorrow is a legacy in the making. As we move as one church, rising above, going beyond, exceeding further, all limitations and boundaries. Our journey continues, a relentless pursuit, shaping the next generation. Ignite your passion, increase your commitment, intensify your faith. As one mind, let it move forward. Praise God. Good morning, everyone. Hallelujah.
Nandito sa harap yung mga evangelist. Sila po yung magdadala ng 2,000 soul dito. Kaya kailang ibain na yung wall na yan. Praise the Lord. Just to greet you once again, ang magandang umaga sa bawat isa. Good morning everyone. At welcome po sa ating second worship service. And yung mga first-timer po natin, mamaya po ay magpaiwan at may ibibigay po si Brother Earl sa inyo na pipilapan. Pipilapan lang. Pipilapan na form. And so we can pray for you, we can know you, and we can include you in our database so that you will receive information and announcement that will help us para konektado tayo lagi sa ating Panginoon, sa ating church, sa bawat isa. Ayan. So just to give emphasis po sa ating pinopromote na conference this coming July pa naman, at ang sabi ng iba ay, Pastor, pasukan na. Ang sabi po ng, ewan ko lang kung official na, baka sa 29 pa po ang official na pasukan. Kaya pasok pa po tayo sa July 17 to 19. Ang request po kasi ng bawat local churches po sa Cavite ay 50 ang makadalo. Dadaluhan po ito ng ating pong Metro Manila region, Luzon, Visayas, Metro Manila, Central Luzon at saka ang Cavite ay magpupuntahan po doon and other delegates po. So kaya maganda makakuha tayo ng isang bus para wala ng hassle at isang lugar na tirahan. So may nag-aasikaso na dyan. Nandiyan ba si Brother Pastor Lito Mercado? Ang ating pinaka-masigasig, batang-bata na pastor, Pastor Lito. Ano po, sila po ngayon ay nakikipag-coordinate na sa how we can get a bus and how we can be together in a place. And makasama po yung at least 50 of you. So sa isang bus, kasya po yung 50 hanggang 55. Ayan. And masaya po yun. At hindi lang po conference. Mamamasyal pa tayo sa saan ba? Sa kapihan lang yung alam ko. Ilan na po ba yung register? 15 po. Ayan. Ako, parang katunog lang. 50 tsaka 15. So kulang pa po tayo. So ang deal po natin sa national ay monthly po, 3 buwan ay 444, 400, 1-2 po kasi ang registration. Kaya lang, January po nagsimula. Kaya kung ngayon ka magpaparegister, 800 na po. Pero next month, magbibigay ka ng additional 400 para po medyo magaan. At kung hindi mo kinakaya, magpipray lang po tayo kay Lord ng provision. Sapagkat gusto nating masuportahan ang gawain na ito para po sa Church of God, World Mission Philippines, Metro Manila Region, to ignite, to increase, and to intensify. Yan. Yun po yung paglilingkod na gusto natin gawin sa Panginoon. Kaya po yung intensification na yun, hanggang dito po, ay talagang we would be seeing a big makeover ba yun? Ayan. Na makikita natin, lalaki po yung lugar, gaganda po yung lugar, at meron na po tayong nagdi-design nito, papakita po namin sa inyo para makita natin yung pagdadala natin ng soul ay very presentable naman. Ano po? At equipped with all the classrooms and the training rooms and the equipping rooms para naman mag-grow po talaga tayo, maghamit tayo ng Lord for His glory. So yun po, at konti na lang po ang binubuno natin para po sa ating natitira pang loan nung nag-improve po tayo. Medyo na pandemic kasi kaya natagalan. So nasa less than 1 million na lang. I think 999 something like that. So anyway, salamat sa Diyos because He is providing. And I believe God will be the one to provide. May pwede siyang gamitin na tao para talagang i-provide lahat ng ito. And of course, this is all for the advancement of His kingdom at ma-born again ang City of Imos, ma-born again ang Pilipinas. Amen po ba yun? Kasi nga po, nakakalungkot, yung pong mahirap na bansang Korea, South Korea. Dumalaw po dito si Pastor Yonggi Cho during that time. Napaiyak siya kasi sabi niya, ang ganda-ganda ng Pilipinas. Sana ganito rin ang maging bansa namin. Nung bumalik siya uli dito, I think that was 1985 or 86, napaiyak na naman siya.
Sabi niya, Panginoon, ano nangyari sa Pilipinas? Napag-iwanan po tayo ng sobra milya-milya po. Pero dahil po, nandito po ang mga anak ng Diyos, we will be mighty in the land and Philippines will be born again. I-bless ng Diyos ang Pilipinas dahil sa iyo. Amen! Hallelujah! Usapang Pilipinas na po ito, no? Para hindi na po tayo nag-abroad. Kasi pag may nag-abroad, parang may nasisirang pamilya, ano po? At nawa ay ipagkaloob na ng Diyos na yung mga taga-ibang bansa na ang mag-abroad dito. Ano po? Dahil pinagpala ang bansang ito. So tayo po naman nagpapatuloy to prepare our future. Nag-leadcon po. Ang leadcon po para sa next generation na po ito. Inihahanda na po natin ang mga next leaders, ang mga young leaders. Ayan. At sila po, ito pong nangyari ito ay February 15 to 18. At ito po yung araw ng culmination. Nasa DASMA po sila ngayon. Andun po si Nico, nandun po si Ralph, nandun po si Eunice, at nandun din si Mark. Ayan. So, sila po yung apat na magigiting at salamat sa ating church na na-sponsoran po or na-subsidize po para makaya po naman nila ang registration. At ang Northern Luzon ay naka-schedule sa March, ang Southern Luzon ay naka-schedule sa April, at sa Northern Luzon uli sa May kasi po Northern Luzon, Mindanao, at saka ang Mindanao. So June, August. Yan po ay dahil po pinapangatawanan na po natin na ang Pilipinas talagang maborn again. And so we are raising up young leaders, the next generation, preparing them, equipping them. At ito po yung ilan sa mga session po nila na mga kung saan, at least I think that was the first day po ng kanilang session. Kakaiba po ang session ng leadership preparation po natin, sumasamba sa Panginoon. Hindi lang panay knowledge. At yan po, makikita natin how the Lord visited and anointed and blessed these young hearts, these young people to the Lord. At ang hamon nga po sa Luke 10:3 ni Pastora, malagot ako, nalimutan ko yung first name niya. Okay, Paul Cotilla ang papilido niya. Sabi niya, "Go, I am sending you out like lambs among wolves." Ganun talaga sa mundo, no? Pag may ginawa kang tama para sa Panginoon, babatuhin ka, atakihin ka. Pero niyahanda na po sila, no, para makakaya nila lahat ito. And this one, yan po yung building, hindi po sa atin yan. Sa Church of God, Dasmariñas po yan. Now looking for a bigger place where they can build this huge building. Ano po, and ito po ay all for the glory of God so that marami pa po ang magsamba, magtipon-tipon. Yung sa atin po, dito lang siguro sa katabing lupa. Ayan. So pinagpipray na po natin yan. Ayan. At siyempre po, kung sisipagan pa natin, alam ko pong tuloy-tuloy na po ang blessing. Kasi po natutuwa ang Diyos pag ang dami-daming sumasamba sa Kanya dahil nagsipag tayo ng maraming kaluluwang madala natin sa Panginoon. Amen. Amen. So ang ganda-ganda, no? Pambihira. Ganyan kayang patayo natin. Okay na yun sa kanila. Okay? So, and then yung po mga lalaki, ayan, sa May po, 8 to 10. Pero bilang lang core lang kasi ito. Panay core lang kasi sila na rin magbababa sa atin paano maging tatay. Yan. Paano maging leader ng tahanan. Paano maging pastor ng pamilya. Ayan, ano? So, sama-sama tayo dyan, di ba? Okay, so kakain tayo saan ba yun? Hindi, mamaya na yun. Okay. So ito naman yung mga kababaihan, pambira, pati mga kababaihan na talagang palaban na rin. Ayan, mga nakasuot ng baluti ng salita ng Diyos at pananampalataya. Nangyari ito noong October 31, November 1. And ito po yung mga core leaders din ng Metro Manila region. Core leaders pa lang po yan, ano po. At itong pagpiprepare po nila to for 2024 armored na mga kababaihan. Praise God. Ginawa po ito sa Club Balay Isabel, Talisay, Batangas. Ang dami-dami. Palapakan na natin ang mga kababaihan. Hallelujah! At kasi nga po, ang ating nga pong vision is we are a church after God's own heart. We want to save more souls. You know, we want to reach out for more souls at maidugtong natin sila sa pag-ibig ng ating Panginoon. Yun po yung puso ng Diyos And of course, yung pong transform, magkaroon po talaga ng malaking transformation. Marami ang magbago ang buhay, marami ang mabless na mga hindi lang sa Imos, kundi sa neighboring communities. Ayan. And of course, talagang maborn again po ang mga tao at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, doon po tayo umaasa sa Kanya
yung pong pagkilos ng Banal na Espiritu. And He is now here, moving in our midst, touching every heart, healing every diseases, and strengthening us in the Spirit and increasing our faith that we can move on and go on and serve and live and worship our God. Amen. Palapakan natin muli ang ating Panginoon. Hallelujah. So, ang timeline po nitong ating vision na ito ay yung lifetime natin. Siyempre po, ang timeline namin nila Earl, konti na lang, mga 50 years. Di ba? Sana dumating na si Lord. Pero kayo po ay imbitadong lahat na makasama po natin sa joy of harvesting precious souls for the Lord Jesus Christ. At alam ko po, grabe, pagpapalain tayo. Kaya 2,000 souls lang naman muna ang gusto natin. 2,000 souls is enough to start para tayo po ay makabuelo po ng malaki for the glory of our God. At kaya nga po gusto natin silang maikonekta sa pag-ibig ng Panginoon. Pag-uusapan natin tungkol sa pag-ibig. Pero alam niyo ba, may pag-ibig kasi na pwedeng pag-usapan na parang mathematics lang. Sabing ganon, ang smart man and smart woman or plus smart woman is equals to romance. Wow. Ang smart man and dumb woman is equals to affair. Pambihira. A dumb man and a smart woman is equals to marriage. Ganun ba yun? But a dumb man plus a dumb woman, nabuntis. Ayun po. Pregnancy. Well, hindi masyado nakakatawa, Pastor. Palitan mo ng iba yan. Okay, let's go to general equation naman. Yung statistics between man and woman. Ayan. Sabi nga noon, a woman worries about the future until she gets a husband. Wow. And a man never worries about the future until he gets a wife. O, di ba? Parang di sila tumatawa talaga. A successful man is one who makes more money than his wife can spend. O, di ba? And a successful woman is one who can find such a man. Wow. Sana naintindihan niyo ko. At mabuti naman kung hindi. Kasi magulpi ako ng mga misis dito mamaya. About longevity, married men live longer than single men. O single men do, But married men are a lot more willing to die. Ayan. O, bahala na kayo. Kung nagkaintindihan tayo. Ayan. So, usapang mga may asawa kasi yan. But anyway, according to one of the most well-known Greek scholar, William D. Mons, Monse, parang gano'n ang pronunciation, sabi niya, love is colorless. As he studied the book of Hebrews, the language of Hebrews and Greek, sabi niya, nakita niya na ang usage ng language ng love ay colorless. Kasi sabi niya, sabi ng tao, I love my house. I love my garden. I love my dog. I love my cat. I love my wife. I love my children. Parang pantay-pantay lang ba yun? I love my car. I love this place. I love this coffee. And then I love my God. Pambira, parang ano yun? Wala bang distinction yun? Parang, I love my cat, I love my dog, I love my wife. Ano yung wife mo? Dog ba yan? Parang, ano ba yung wala na bang kaibahan yon? Sabi nga ni Dr. Chapman na sumulat ng 5 love languages, sabi niya meron siyang nakitang isang uri ng klase ng pag-ibig, kung pag-ibig bang itong matatawag. Pero ang sabi niya, nilagyan niya ito ng kategorya na catexis love. I don't know kung you heard it sa psychology class, psychiatrist po kasi siya. Sabi niya, catexis love. Kasi ito yung catexis love when you saw a woman, pretty, beautiful, ayan. Biglang titibok ng mabilis yung puso ng lalaking pogi. Di naman siguro, o medyo may itsura. At bigla siyang ma-excite at pagkatapos bigla niyang lalapitan at biglang magkakatitigan silang ng babae at ng lalaki. At biglang o-offeran niya ng flowers. Yan. At biglang magpo-propose siya ng magpakasal na tayo mamaya. Pambihira. Grabing sobrang na love struck yun, At pagkatapos, magpapakasal na, ang bilis lang. Pero ang sabi ni Doc Chapman, mabilis din maghiwalay yan.
Kasi yung nangyari na yun, parang may electric kang nararamdaman, electrification na parang nakukuryente ka, parang sobrang kakaiba yung naramdaman mong feelings, pero nung makadate mo na, nung mapangasawa mo na, ay nako, may mga natuklasan ka na biglang na-turn off ka na. Ayan. So may mga ganun po, ano? Kaya hindi naman tayo makakaasa pala sa ganun. Hinay-hinay lang sa mga sobrang nagmamadali. Amen ba dyan? Ayan. Pero may Bible po na tinuro sa Bible na tungkol sa love, the word love. At ito po may 4 po ito na kategorya. Una po yung tinatawag nating phileo, which is pag phileo, lalaki, pag philia, babae. Ayan. So phileo, philia. Ayan. Kaano-ano mo si phileo? Si philia, but something like that. But anyway, it's about brotherly love. Alam naman natin, pagkapatid na lalaki, minsan nang aalas ka, minsan nang iisa, minsan, just because we're just brother. And then, storge is the parental love. Yung pagmamahal ni nanay, ni tatay sa anak. Wag na wag niyong sasalingin ang anak ko na ito. Wow, di ba? Hindi pwedeng kagatin ng lamok yan. Hindi pwedeng magutom yan. Hindi pwedeng apihin. Narito si ama, pambihira. Because we are so protected. We wanted our children to be covered, and that is what we call parental love. Ano po? And meron naman yung tinawag na eros kind of love. Ito po yung romantic, erotic. Doon po galing yung salitang erotic ka. Ayan, ano po. And it's about, of course, sexual love sa mga mag-asawa, pero ginagawa na rin ng mga hindi mag-asawa. So, but anyway, ito po kasi yung natural na lumalabas sa ating pong pagiging isang tao. Ayan. So, ang problema sa mag-asawa, pagka dati kayo, kasi ang isa pang pag-ibig ay agape, okay, itong agape love, ito po yung sa biblical kind of love, ito po yung unconditional, okay? Unconditional. Ang problema, so di ba nung mag-asawa ka, pag in love ka kasi, di ba, wala kang iniindang pagod, layo, hirap, gastos, mahal. Di po ba? Tama po ba yun? Na-in love ka na ba, Brother Carlos, no? Na walang mahal, basta kay Mrs., walang mahal, pambira, walang mahirap, walang malayo. Sana ganun pa rin, ano? Di ba? Yung ating mga na-inlove tayo. Na-inlove na ba kayo dati? Mga guys, no? Mami na kayo, na-inlove kayo dati, di ba? At kayo po ba'y masaya pa rin hanggang ngayon? Di ba? Hallelujah. Lagot ka kay Mrs., katabi mo yan. So anyway, unconditional Unconditional. Wala akong pakialam kung ano pa man yung hirap, kung ano pa man yung pinag-aagawa niya, basta mahal ko siya. Yan. Nung araw, may kanta niyan di ba? No? Sabi ng lola, may toyo ang utak ko, di ba? Yung mga awit na, hindi na naintindihan ng mga kabataan yan ngayon. But anyway, agape, ito po yung pag-ibig ng Diyos na kung saan ito pong si Dr. Monse. Ayan. Ang sabi niya, itong biblical definition of love na agape starts with God and never with us. Talaga naman. Isang araw, dati agape ang pag-ibig mo sa misis mo, biglang isang araw parang kapatid mo na lang ba? Hello? Kamusta ang turing sa'yo ni Mister? Parang kapatid na lang? Di ba? Dati no holding hands, dati dinidate, dati buksan ng pinto, di ba? Dati inaalalayan, nilalambing. Ngayon parang, ano ka ba? Ang tagal-tagal mo, madalian mo nga tumawid dyan. Masasagasaan tayo niyan, di ba? Ang bihira, buti sana kung kapatid lang, paano kung pinsan ka na lang ang turing? Buti sana kung pinsan, kung malayong ka mag-anak ka na lang pala, ang bihira. Ang malabo pa nung kung mga nag-ibang bahay na siya. But anyway, so nakikita natin, hindi pwedeng, parang pag ganito, sabi ni Dr. Chapman, pag ganito ang nangyari sa inyong pagsasama, delikado ang pagsasama na yan. Kaya pinasok niya po yung 5 love languages. Pero ngayon, titingnan natin, ito kasi madaling tandaan, yung agape kind of love, nagsimula sa Diyos. Hindi po sa atin. Sabi po sa 1 John 4:9-10, ang sabi po rito, this is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world, Jesus Christ, that we might live through Him. Pinadala niya ang kanyang bugtong na anak, na si Kristo, para mabuhay ka. Amen? So, ibig sabihin, nung wala pa si Kristo, patay ka talaga.
Nabubuhay ka, zombie ka, pero nung nasa iyo na si Kristo, nabuhay ka, nagkaroon ka na ng kahulugan ng buhay, may pag-ibig ka na talaga. Through Him, and verse 10, this is love. Not that we love God, but He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Wow! Pinadala niya, hindi dahil lumuhod ka, umiyak ka, nagsisigaw ka, hindi dahil ikaw ay naghihirap na, hindi dahil minamahal mo siya ng todo, hindi. Dahil minahal ka niya. Dahil kahit anong gawin mong iyak at luhod at pagsapi sa anumang relihiyon, hindi maaalis ang kasalanan ng lahat ng yon. Amen? Sapagkat isa lang ang pwedeng mag-alis ng kasalanan, yan ay ang ating Panginoong Hesukristo. Wala na pong iba. Sa pamamagitan lamang ng kanyang dugo, sapagkat si Kristo lang ang qualified na mag-alis ng kasalanan natin kasi siya lang ang naging tao na hindi nagkasala. Lahat ng tao nagkasala, lahat sila disqualified. That's why the only person who can save us, who can love us, is no other than the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. And so not that we love God. Anong ipagmamalaki mo sa Diyos? Pinanganak ka, may kasalanan ka na. Nasa sinapupunan ka pa lang, may kasalanan ka na. So paano mo may papakita yung pag-ibig na malinis na ito? But He loved us first. And He sent His Son to die for us. Amen. Hallelujah. So, kaya nga, sabi dito, God is love itself. It is His character that defines love. Because He is love. According to 1 John 4:8, whoever does not love does not know God, because God is love. Sabi mo nga sa katabi mo, nagmamahal ka ba? Kung nagmamahal ka, patawarin mo na ako, please. Kasi kung hindi ka daw nagmamahal, hindi mo kilala ang Diyos. Ayan. Kaya medyo matindi ito, no? Na gusto ng Panginoon maunawaan nating mabuti na nagkakaroon ka ng pag-ibig kasi dumating sa iyo si Jesus. Dati wala ka niyan talaga. Pero nung dumating si Jesus, nagkaroon ka ng isang uri ng pag-ibig. Kaya nga, using the related noun, agape, He acts with love toward an undeserving world. Yung awit natin kanina, hindi ka karapat-dapat, hindi ako karapat-dapat, undeserving ako para mahalin, para iligtas, para bigyan ng pabor ng ating Panginoon. Pero John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believe in Him should not perish, but have eternal life. Grabe, no? Hindi ko deserve para bigyan ako ng eternal life. Hindi ko deserve para mahalin ako. Hindi ko deserve para ako itanggapin ng Diyos. Pero tinanggap ako, minahal ako, binigyan pa ako ng buhay na walang hanggan. Ang kondisyon lang, anak, maniwala ka lang. Naniniwala ka ba? May buhay ka na bang walang hanggan ngayon? Pag namatay ka ba mamaya, alam mo kung saan ka pupunta? Talaga? Anong verse po yun? Anong verse? May verse ka ba para dyan? Kasi po pag ang kausap mo mundo, hahanapan ka ng katibayan. Lahat naman wala naman nakakaalam kung saan pupunta, kung may buhay na walang hanggan Meron na bang bumaba mula sa mga patay o bumangon mula sa mga patay? May verse po tayo dyan, 1 John 5:11 and 12. Ano po yung 1 John 5:11 and 12? This is the testimony, God has given us eternal life, and this life is in His Son. He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. Maliwanag. Nasa iyo na ba si Kristo? Kung nasa iyo na si Kristo, ang anak ng Diyos ay sumasa iyo, may buhay kang walang hanggan. Dahil naniwala ka, dahil inalok ka ng pag-ibig ng Diyos, naniwala ka, tinanggap mo siya, hindi ka na mapapahamak, may buhay ka ng walang hanggan. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. And to continue on sa 1 John 3 verse 1,
See what great love the Father has lavished on us. Wow, yung labis talaga yan. That we should be called children of God. And that is what we are. Anak ka ng Diyos. Sabi, yung katabi mo, tignan mo, anak ng Diyos yan. Kaya wag mo siyang lolokohin. Hello. Ayan. And the reason the world does not know us is that it did not know Him. And the only problem with this world is because, they don't know God. But we know God because we are called His children already. Ganun po yung favor. Undeserving ka pero ginawa kang anak. Undeserving ka pero minahal ka. Undeserving ka pero binigyan ka ng eternal life. Undeserving ka pero minahal ka ng Panginoon. Wow! Amen ba yun? Do you believe that? At ano pa pang sumunod na verse, sa verse 16 ng 1 John 3, this is how we know what love is. Jesus Christ laid down His life for us. And we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. Si Kristo, inalay niya ang buhay niya para iligtas po tayo. Ganun yung pag-ibig niya sa atin. Ganun kaya ang pag-ibig ni Mister sa iyo, na handa niyang ialay ang buhay niya para sa iyo, o kanya-kanya na tayo. Pero yung pag-ibig, malalaman daw natin kung anong klaseng pag-ibig yung binigay sa atin, inialay ni Kristo ang buhay niya para maligtas tayo. Pero may verse sa 16b, ang sabi, and we ought to lay down our lives also for our brothers and sisters. Wow. Lord, baka mali yung translation. Ialay ko din daw ang buhay ko para sa brothers and sisters. Alam mo ba na dahil we believe Christ and we receive Him as our Lord and Savior, and John chapter 1 verse 12, we become children of God. And so we call each other brothers and sisters. At ang sabi dito, we ought to lay down our lives. Naman. Kaya ba natin yung Brother Edwin na iaalay ko o magpapasting muna ako, Lord. Magpipray muna ako. Well, I believe ito pong pag-aalay na ito yung hindi naman yung literal na magpakamatay ka na. Hindi naman po ganun yun. Kundi there are some sacrifices. There are some service and there is some kind of goodness that you wanted to extend to your brother and to your sister na probably will cause some kind of discomfort or some kind of effort or some kind of energy or time na kailangan mong i-offer and nagkikita tayo, nagsiserve tayo, umaawit tayo for the sake of the brother, for the sake of the sister, and yun po halos yung katulad din noon na pwede natin gawin. Ano po, wag naman po yung, sige pastor, ako'y magpapakamatay na para sa brother. Hindi po ganun, wag kang magpakamatay. Hindi po yun ang sinasabi ng Scripture. Amen? So kaya nga, to save from their sins and reconcile them to Himself, Romans 5:8, this is the unconditional love. We undeserve, this love, And yet, binigay niya ito para iligtas tayo, para ma-reconcile tayo sa kanyang sarili. Romans 5:8, but God demonstrated His own love for us while we were still sinners, Christ died for us. Yung uri ng pag-ibig na ito, handang ialay ang buhay. Hindi yung nasaktan lang, nagtampo na. Hindi ka lang nabilan ng cellphone, galit na, hindi na kita mahal, wala akong allowance, hindi mo sinagot yung phone mo, pambihira ka, na-late ka. Parang, ano yun? Ito nga, alay ng buhay ito. So, mababang uri, hindi pala pag-ibig, hindi mo man lang maipapantay sa pag-ibig yung mga ganun. Pero ito po ay pag-aalay ng buhay para mailigtas po tayo. At ipinakita ito, and this is agape kind of love, unconditional. Kasi para maintindihan natin, kasi hindi naman po tayo banal. Hindi tayo matuwid. Hindi ho tayo mabait. Hindi ho tayo yung walang kapintasan. Namatay siya para sa lahat ng may kapintasan. All people who are still in sin, living in sin, Christ died for all of them. Wow. Di po ba? So kaya kung para to demonstrate His love nang hindi ka naman, karapat-dapat, that is really something.
Sa atin, pwede natin gawin yun, mabait kasi yan, giver kasi yan, nagmamahal kasi yan, nagpapatawad kasi yan. Sige, magsakripisyo tayo para sa Kanya. Pero hindi po ganun ang pag-ibig ng Diyos. Unconditionally, niligtas tayo ng ating Panginoon. So that's why agape is like a pure and perfect kind of love that was used by God Himself in treating the Trinity. The God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, and the Lord Jesus Christ uses the same pure and perfect love para tayo po ay mahalin. Wala po siyang anumang sabihin nating mga intensyon na string attached. Wala pong ganun. Kundi pure and perfect love ang binibigay ng Diyos sa atin. Hello? Kaya pag sinabing connecting love, ito po sana yung gustong makita ng Lord sa Kanyang mga anak. Amen? Kaya nga, dito, sa next verse po natin, merong hinihinging response sa atin to love God and to love one another. Ang sabi sa verse na ito ng 1 John 4 verse 7 and 8, Dear friends, let us love one another. Hello? For love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God because God is love. So kung kaya mong magmahal, kaya mong magpatawad, kaya mong mag-unawa, at kaya mong i-extend ang pag-ibig mo sa iyong kapatid, it is because you are so filled with the love of God. Kaya mo nagagawa ito. Amen. At ang sabi dito, friends, let us love one another. Pwede mong piliin na mahalin ang iyong kapatid. Hello? Tingnan mo ulit yung katabi mo. Pwede mong piliin na mahalin siya. Amen. Patawarin siya at siya'y unawain. At sabi po sa Hebrews 10 verse 24 to 25 with regards to responding to God's love and to loving one another, sabi rito, and let us consider how we may spur one another toward love and good deeds. Yung spur is like you steer, like pag sa kape, di ba, may tubig, may asukal, may gatas, hahaluin mo para magtimpla siya. And then the same way, yung gusto nating ma-steer yung pag-ibig sa isa't isa. Yung sinasabi dito na tayo po, we steer the love and good deeds to each other kapag nagkikita-kita tayo every Sunday, right? Pag nagkikita tayo sa C2S, pag nakakaroon tayo ng fellowship, pag may seminar, pag may convention. Kasi yung presence mo nakaka-encourage. Amen? Pagka biglang nawala na rito itong magagandang lalaking ito at babaeng ito sa harap, biglang, ay, parang may kulang. Di ba? So parang yung dating sister na lagi mo nakikita, tapat siya sa Panginoon, biglang nabakante yung upuan, ay parang naapektuhan tayo. So dito po, gusto natin lagi, sana tayo, as God said, on how to respond sa Kanyang agape kind of love, at least tayo naman po daw ay magkita-kita lagi, magpalakasan, lalo na the day is approaching. Ibig sabihin ng day approaching, malapit na po dumating ang Panginoon. Amen po ba yun? Now, loving God is loving one another and loving my neighbor by connecting God's love to them. Mag-pray tayo. Panginoon, punuin mo kami ng pag-ibig mo sapagkat open kami sa iyo, Lord, to be our Lord, to be our God, to be our Savior. We wanted, Lord, itong puso na to na maaaring may galit, maaaring matigas, maaaring nagtatampo, maaaring may hinanakit. Lord, alisin mo lahat yon, palitan mo to ng pusong nagmamahal. Pusong katulad ng pag-ibig mo na pag ikaw ay sumasa akin, nasa akin na din ang pag-ibig mo. At mapili ko by faith na maipamuhay ko ang pag-ibig na nasa akin sa pagtrato ko sa aking kapwa, sa aking magulang, sa aking mga kaibigan, sa aking mga kapatiran. Puspusin mo kami, Banal na Espiritu. Alisin mo yung hadlang, alisin mo yung mga anumang walls. Alisin mo lahat ito. At maging bukas kami sa iyong mga salita. At matanggap namin ang overflowing love and even healing and even new strength and increase of faith, even joy and gladness in our hearts. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord, ano? Sabi nga sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believes in Him should
should not perish but have eternal life. So, ito po ay pagkukonekta. We connect the love of God to people, to one another. Na kung saan involved po masyado, we strategize our connecting God's love to people. We have this WORDA strategy, worship. We connect the love of God through worship. We connect the love of God through outreach. We connect the love of God through relationship. We have the young people. We have the ladies and the men. And we connect the love of God through discipleship. We connect the love of God through admin, which is more on becoming a good steward of what God has given us. So ito po yung kinoconnect natin sa lahat ng ginagawa natin. It is because we love the Lord. Amen po ba yun? Kasi nga, kung hindi ka in love kay Lord, pagod ka laging maglingkod. Yung bang ang lapit lang, ang layo naman. Yung bang kaya namang buuin yung budget, ang laki naman ng gastos. Wala nang kapag-ipag-ibig sa'yo pagka ganun ang nadidinig natin. Kailangan mo na siyang ilay hands in Jesus' name, Lord. Balik mo ang pag-ibig niya sa akin. Nung una kami magkita, yung puso niya, palakasin mo pa yung tibok in Jesus' name. Parang ganun, di ba? Parang kaya ka sabi ni Lord, nasa na yung first love mo? Dati kahit anong pinagagawa ko sa'yo, hindi ka napapagod. Ngayon, wala ka nang ginagawa, pagod ka pa. Diba, no? So, pero yung word of people, I really appreciate all our workers. Nakikita niyo yung mga kumakanta dito na madaling araw pa lang, nandito na, tulog ka pa, nandito na, at nakauwi ka na, nandito pa rin. At kung sila man ay gabihin, ay mga magulang, minsan nagsaya lang naman, nag-unwind, nagkainan, nagkwentuhan, nagtawanan, just to have a little parang unwinding, makapag-relax, makapag-bonding. Pag ginabi naman po, wag naman pong saan ka galing, pambihira. Kundi, anak, I'm happy nakauwi ka na. At, so appreciate lang po natin. And then, medyo hindi nyo lang po nakita kahapon, paano yung alikabok po dito. For the last 2 days, kasi po namumroblema paano po i-contain yung alikabok na ginagrind po yung, nakita nyo yung tiles dyan, pag hinihiwa ng tiles yun, talagang yung usok. Kaya gumamit po sila ng high-tech na yung vacuum cleaner. At nung sinaksak yung vacuum cleaner doon, nung nag-grinder na, hinihigop na po lahat. Pero lumalabas sa puwet. Wala palang bagyo. Sabi ko, napuno kami ng usok. Pero I just want to appreciate our workers. They stayed. Panay puti na po sila. Puti ang buhok, puti ang kilay. Pati pilikmata puti. Kasi nandyan sila sa usok sa alikabok. And sobrang pino. I just want to appreciate them. Ganyan po yung nagmamahal sa Panginoon. Kahit maalikabukan, okay lang. Amen. Hallelujah. And sabi nga rito, kasi nga, meron tayo kasing isang bagay na gusto magawa. We wanted people to welcome in this place. We wanted them to see a nice place. We wanted them to really feel that they are important, na inihanda mo yung lugar para sa kanila. At kasi nga sa Acts chapter 26, ang sabi rito sa verse 17b and 18, I am sending you to them to open their eyes and turn them from darkness to light and from the power of Satan to God, so that they may receive forgiveness of sins and a place among those who are sanctified by faith in me. Pastor, ano po bang kinalalaman ng tiles sa verse na ito? Actually, hindi naman masyadong dikit, pero we are going out to pray for people. We are going out to share the good news, to share the love of God. And there are situations wherein we have to pray for deliverance. We have to pray that they would be set free from all the bondages and from all the holds of the enemy. And it requires some kind of preparation, some kind of faith, some kind of assurance that you have the love of God. Kasi kung nasa yung ang love ng Panginoon, lahat ng demonyo tatakbo palayo sa'yo. Amen? Pero pag nakita ng demonyo, panay galit, panay tampo, panay hinanakit ang puso mo, lahat ng demonyo gusto kang maging kaibigan. Ano po? So kaya piliin natin yung pag-ibig ng Diyos ang laman ng puso natin. And sabi nga, the power of Satan, the darkness of light, lahat ito, mission natin, mawawala po yan. Makakalaya po sila. Matatanggap nila ang forgiveness of God and they would be sanctified. Ibig sabihin ng sanctified, ikaw ay mabubuhay na sa kabanalan at hindi na sa kasalanan. At pag sinabing being sanctified, pinababanal. Nakwento ko na to sa inyo dati.
na kung sinasanctify ka pa lang, 10 beses ka dating magsinungaling, ngayon ay 9 na lang, kasi nasasanctify na. Tapos 5 beses ka na lang magsinungaling. Hanggang isang araw, pag nagsinungaling ka, hindi ka na komportable kasi na-sanctified ka na. So yun lang po ang ibig sabihin ng bagay na ito about sanctification. So, but anyway, saan pupunta yung mga nawin natin? Dito. Imimit natin sila. Tapos nakita, yung mga tiles ninyo nakakatisod naman. Ano ba naman yung banyo ninyo? Parang hindi na po natin ito napapalitan ng... Kasi yung ibang banyo yung pinasok ko, pag ginanon mo lang yung kamay, uy, ang ganda. But anyway, parang sumusobra ka na, Pastor. Anyway, gusto lang natin na yung mga pinaghirapang kaluluwa din nila sa lugar na ito ay maginhawahan naman sila. Maging komportable naman sila. At ma-impress naman sila na, wow, talagang yung gumawa nito, sigurado ko nagmamahal sa Diyos. Amen. Kasi you would not do such excellent job kung hindi mo mahal ang Panginoon. Pero dahil mahal mo ang Panginoon, pambihira, wala kang paliligtasin na dumi dyan, di ba? Kasi sobrang mahal kong Panginoon. I want people to be brought here and that they would be thankful to God and appreciate God because we are witness to His goodness in our lives. Amen. So kaya po, sa Acts 26. And the reason why meron tayong ASP, ayan, yan po yung nangyari last year, kahapon naman ito. At meron po tayong C2S 101 after the ASP, yung pong aim shoot principle. Actually, nagtataka sila, bakit daw po mayroong target na drawing. And akala nila shooting, kaya hindi masyado nagpa-enroll yung iba. Hindi po, yun po, ang ibig lang sabihin ay magpo-focus ka sa kaluluwa. Ipag-pray mo, you will show care to that person and you will share the gospel to that person. Yun lang po kasimple po, i-evangelize mo sila. Ano po? And so kaya nung matapos ka matutunan mag-win ng soul, na-win mo na siya, kailangan naman, para mo mag-handle ng C2S. Kaya po may training po dyan. Lahat po tayo ay ititrain para maging mentor ka, at lahat tayo maging C2S mentors para sa mga kaluluwa pa na gusto ng Diyos na maligtas po sa pag-ibig niya. Amen? So, sino po dito yung wala pa po siyang C2S pero gusto ko magka-C2S? Meron po ba na wala pang C2S? Hindi ka pa mentee, hindi ka pa member ng C2S? So, kung wala pa po kayo, naka-database na po tayo, pwede na po nating ma-connect ang ating mga sarili. Kasi para ikaw ay lumago at magkapaglingkod ka rin sa Panginoon effectively. At meron po tayong, aside from that, ito po yung C2S, paliwanag ko lang. Basically, 2 souls, galing sa labas, galing sa loob. And ito po ay programa para sa ating pong discipleship program. May mga teaching materials po na ginagamit po dito para ma-connecta po tayo sa ating Panginoon. Aside from the manual, we have the first things first, para alam ninyo kung ano bang nangyari sa akin. And meron tayong Faith Foundation para naman assured ka naman at alam mo kung paano ka mag-share ng faith mo ng 1.5 month lamang. And ito po yung challenge sa ating lahat to make an investment, to give time, to journey together with this newborn again Christian. Amen po ba yun? So yun po yun na magbibigay ka ng panahon and I tell you, napakahalaga na ito'y gagawin natin lahat sa pag-ibig. Kasi kung nauubusan na tayo ng pag-ibig, itong CLDP parang dagdag na naman, may aral na naman, may training na naman. Ayan pa ang schedule. Naku, ang dami palang schedule. January to May, yung batch 1. Tapos July to November naman yung batch 2. Pagkatapos meron pang kids, ito po yung sa J12. Meron po sila mga seminars, may mga equipping po sila, may mga programa. Ang wala pa lang dyan ay yung kabataan iwas droga na dati meron. At ako po ay pinaparamdaman na po ng SK, ng 97 Barangay. Naghahanap na po sila ng marunong mag-handle para po sa kabataan iwas droga. At kung ikaw ay hinihipo ng Diyos, makipagkita ka lang sa akin at nang maturuan kita kung paano magkakaroon ng ministry sa 97 barangay. Amen po ba yon? Actually, hindi lang po sa barangay, pati po sa school, naghihintay lang po sila. Kaya lang wala po wala pong maipadala at the moment. Baka ikaw na yon, malay natin, ano? So kaya nga, itong pagkoconnect natin na ito, requires love. Kailangan makonect sila sa pag-ibig. Kasi kapatid, nakakapagod ang ministry. Nakakapagod mag-aral.
Sa halip na nasa mall, sa halip na nanonood ng sine, sa halip na namamasyal, nandito ka nagte-training. Nakakapagod po yun. Malaking sakripisyo po yun. And so pag nakita natin, natutong magturo, natutong mag-Bible study, natuto siya, that person were so equipped with the Word and learn how to do all these things excellently, it's because he gave so much time and effort and energy para matutunan lahat ito. Sapagkat yung kanyang lalapitan, yung kanyang pupuntahan, yung kanyang share ng Word of God ay precious, precious soul. You can just go to them, you can just share ng pabasta-basta lang. Of course, you wanted naman to be prepared, that you would be able to present it with understanding, with knowledge, with anointing of the Holy Ghost. At ito pong mga training na ito, parang PMA lang naman yan, talagang dadaan ka sa butas ng karayom, pero pagkatapos naman nun, wow, kaya mong i-handle ang buong Pilipinas. Amen. So kaya po, tayo naman ay imus lang naman ang pinapahandle, pero ang epekto buong Pilipinas. So kaya nga, kailangan na may pag-ibig. Amen. Andiyan pa ba yung pag-ibig? Yung mga may pag-ibig, excited umattend ng CLDP, excited umattend dyan ng mga training, excited dyan maglingkod sa Panginoon, excited dyan tumulong sa church, excited kami, gusto namin maglingkod sa Panginoon, di ba? Excited sila. Kaya lang, pwede palang maging excited, pwede ka rin maging masipag, pwede ka rin speak in tongues. Pambihira. Nakadinig ka na ba ng angels? Speak tongues of angel? Nakadinig ka na ba ng tongues of angel? Ako parang nakadinig na ako pero hindi ko na maalala. Matagal na siguro yan. But, pwede pala, no? But, have love. O have not love. Ayan. Maingay ka lang. Wala kang dating. Wala kang na-achieve. Nag-iingay ka lang. You're just like a resounding gong or a clanging cymbal. Pwede pala yun. Nag-speak in tongues ako, pero wala lang. Pwede rin pala that I have the gift of prophecy. I can fathom all mysteries and all knowledge, and I have the faith that can move mountains. But have not love? I am nothing. Oh, ang galing ko. Na-prophesy ko. Brother L, you are going to become a pastor and you will be sent to Zimbabwe and you will become a missionary there and you will die as a martyr in Zimbabwe. Parang, Pastor, sandali lang. Sigurado bang kay Lord yan? But anyway, may prophecy ka. Galing mo mag-prophesy. And lahat ng misteryo, nakakaya mong unawain. Grabe yung faith mo. Talagang sobrang nakaka-move ng mountain. Nakaka-impress. Pero pwede pala yun na gawin walang pag-ibig. Yan, sabi ng Bible. At pag nagawa ito ng walang pag-ibig, I am nothing. And verse 3, if I give all I possess to the poor, yan, ibenta na si bahay, ibenta na si lupa, ibenta na si kotse, ibigay sa lahat ng mahirap. And surrender my body to the flames. Kung kulang pa yan, eto ako, sige, isakripisyo nyo na ang buong buhay ko. But have not love? Pwede ba yun? Sinakripisyo ang buong buhay, pinamigay lahat ng gamit, walang pag-ibig, pwede ba yun? Hindi ba, Pastor, sabi mo, magagawa mo ito lahat dahil sa pag-ibig? Parang may ganun pala, I gain nothing. Pwede pala. Na gumagalaw ka, nagsasakripisyo ka, pero walang pag-ibig. Ano kaya ang dahilan? Ba't niya ginagawa ito? So, si Paul kasi, he talks about the gifts to empower you, to give you the kind of skills needed in the ministry para maging gifts of teaching, gifts of disciple making, gifts of giving, and so on and so forth. Parang ang galing mo mag-organize, may gift ka ng ganon sa 1 Corinthians 12. Then sa 1 Corinthians 14, it talks about the miracles, the signs, and the wonders, the power of the Holy Ghost. Wow, talagang lahat ng miracle nangyayari sa Corinthians. Lahat ng gifts meron sa Corinthians. Maliban sa chapter 13, nagbabala si Paul. Hey, ang iingay nyo. Ba't kayo nag-aaway? Bakit kayo nagtatampuhan? Bakit kayo naghihiwalayan? Bakit kayo may mga dibisyon? Asan ang pag-ibig ninyo? So yun pala. Kaya si Paul, sabi niya, love balances the gifts and prophecy.
Kaya pinag-usapan niya ang love. Kaya po tayo, every February, pinag-uusapan natin ang love. Nagpapaalaala, sana ang love na yan ay pure pa rin and genuine. Tingnan mo ang puso mo. Kamusta ba ang puso natin? Kaya nga, kung ginawa mo ang lahat ng bagay pero hindi na pala tayo nagmamahal, mahahalata. Lalo na kay misis, alam niya kung plastic ka eh. Oo, yung misis ko, alam niya pag plastic ako sa kanya. Hindi mo to, bumili ka ng pabango. Bakit? Unisex. Parehas pala sa atin to, ikaw rin pala gagamit nito. But anyway, kidding aside, so parang alam ng Lord kung hindi ka sincere. Alam ng Lord yan. And ayaw niyang masayang. Ayaw niyang masayang yung hirap, yung sacrifice. Ayaw niyang masayang. Kasi nga, prophecy without love and gifts without love, you gain nothing. Love is the priority over the gifts. And for us to give an overview, 1 Corinthians 13 verse 4 to 5 talks about attitude and how love is experienced through attitude. 1 Corinthians 13, 6 to 7 is about love expressed through knowledge of love, and verse 8 belongs to the future. Pero ngayon, sa natitira kong oras, pag-uusapan natin, kasi importante itong part, tatlong part ito, so yung first part lang muna, about connecting love through attitude. Sa verse 4, sabi rito, love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud. Yung word na patient muna ang ating titignan. The patient, or the word patient here in Greek is long-tempered. Parang dynamite na ang mitsa ay hanggang Metro Manila bago makarating dito, patay na po yung mitsa. Para siyang glass ng mga walls na kahit na may lindol, kahit na mauntog ka dyan or mabato yan, hindi siya basta mababasag. So, kasi nga, tempered siya. So, ganun po yung ginamit na context of the word ng Greek about patient. Kaya lang, ang patient kasi sa dalawang context na gagamit. Una, sa circumstances na traffic ka. Magagalit ka ba sa kotse? Hindi. Pero pwede kang mag-isip ng, teka, libre sa kaliwa, papasukin ko to, bahala na kami magkita ni enforcer sa dulo. Parang ganon. Or ikakat ko siya dahil para makausad-usad ako, di ba? Pero dahil pasensyoso ka sa circumstansya, hindi mo kontrolado yun, okay, steady lang ako dito. I would just wait and probably intercede while in the traffic. No po? Another circumstances probably may lindol, may baha, may bagyo, and yet you remain firm and trusting God that He's the one holding you, He's the one protecting you. And so you just have that kind of patience na alam mong God is in control of the storm. Or pwede rin namang there's a lot of unfavorable things happening in your life. And all these things na unfavorable, tumaas na naman ang gasolina, ano ba naman yan? Parang may nanghihina na yata ang katawan ko, parang konti na lang ang budget ko. So, parang we can still exercise more of being patient in that unfavorable circumstances. Pero pag tao na ang pinag-uusapan, parang nag-iiba. Nag-iiba yung pasensya ko, di ba? And, pero kung titignan natin si Jesus Christ, grabe yung pasensya niya sa atin. Kasi tayo na siguro ang pinaka-nakaka-offend, idolatrous, wicked, evil, di ba? Talagang deceiver, liar. And yet, He loves us. And yet, He's been so patient with us. And then He made it to happen that that time will come to offer Himself to these sinful, wicked, evil people, that they would be saved and that they would receive the love of God and that their lives will be changed. Kaya siguro in that context, there's people who probably are causing us a lot of trouble, offending us, hurting us, na may personal na to. Parang hindi na yata tama to, parang naapakan niya na yung ego ko, parang sobrang namang nanghahamak na to and all those things.
Hindi natin alam, pero like Jesus Christ, I believe He knows why you're doing what you're doing, right? And probably bago ka magalit, bago mawala ang pasensya mo, isipin mo rin where this person is coming from. Baka itong taong ito ay nalipasan na ng gutom, nawala na sa sariling pag-iisip, kaya kung ano-ano na sinasabi. Baka naman ito ay may pinagdaanan na malupit sa buhay niya, kaya lahat galit po siya. Or anything that probably happened in the past or happened in his life, or probably nag-away sila mag-asawa at umalis siyang galit siya, tapos eto ka binati mo, hindi ka binati, pambihira. Tapos sasabihin mo, oy, ganun ha, wala nang batian ha, sige, kanya-kanya tayo. Matigasan pala, hindi mo alam, may pinanggalingan. Kaya nga, yung pagiging pasensya, mag-pray ka muna. Lord, bakit po ba ganun siya? Bakit ginaganito niya ako? Bakit sobrang siyang masakit magsalita? Bakit parang hindi na yata tama yung trato niya sa akin? Sobra naman siya maka-criticize. Sobra naman siya maka-accuse. Lord, pwede po bang gagantihan ko lang ito? Pambihira. Papatikman ko sa kanya yung his own dose of medicine. Talagang gusto kong dumaan siya sa sarili niyang mga pinatikim sa akin, Lord. Di ba? Kung tayo kaya ang pinadaan ng Lord sa kanyang mga pinagtiisan sa atin, ano po? So before doing anything else, sit down, pray to God, intercede, at kung pwede lang, that very moment na gusto mo nang maubos ang pasensya mo dahil yung tempered glass mo ay hanggang sa certain weight lang ang pwedeng i-load niya. Pero dahil hindi mo na kinakaya, Lord, in Jesus' name, I bind this spirit of anger, this is spirit of stubbornness, this is spirit of accusation, and this is spirit of bitterness. I bind it, I demolish it, I destroy it, set this person free from all bitterness and anger in Jesus' mighty name. Pambihira, makikita mo na lang, suddenly biglang parang kumalma yung tao, parang tumahimik yung tao. Why? Those are manifestations of evil spirit tormenting these people. They don't have peace. They don't have relationship with God. They don't have someone to go to and, to cry on. Wala. Kaya binubuhos na lang nila lahat. Hindi nila alam na sasakyan na sila ng kaaway. And so, you interceding for that person, you are actually connecting God's love to them. That is agape in love. Patient. Pangalawa, kind. Kindness is an active word. Patience catches evil. Kindness return goodness. Kindness is engaged in doing good to others, looks for the opportunity to do good. Si Paul, religyoso, pero lahat ng Kristiyano, pinapatay niya, pinipersecute niya, kinukulong niya. Anong klaseng religyoso yon? Si Pharisees, they are so religious. Outwardly, they appeared so holy. And yet, they are so, ano ba yun? So wicked, so walang ya, so corrupt. I don't know kung kilala niyo si King Philip of Spain. Siya po yung naka-imbento ng Inquisition. Napaka-religyoso, simba ng simba. Umimbento ng mga equipment para pahirapan, i-torture ang tao. And the Crusaders are so religious and they're fighting for their religion. Blood by day, communion by night. Parang hindi tugma. Si Jesus, may dinalang adulterous woman sa kanya. Eto, Jesus, nahuli namin, nangangalon niya, batuhin. Jesus showed kindness, but did not tolerate sin. Ang sabi lang niya sa mga may hawak ng bato, sige, yung hindi nanilip, batuhin niyo na. Ay, teka, nanilip ako Hindi na lang ako alis. Grabe yung wisdom ng Lord. Sa 1 Peter 2:23, sabi niya, when they hurled their insult at him, he did not retaliate. When he suffered, he made no threats. Instead, he entrusted himself to him who judges justly. Nung si Kristo po, He has all the power. And He can just in a click ng finger, talagang putol lahat ng ulo ng mga nagpapahirap sa Kanya. Pero hindi po niya ginawa. Kailangan niyang
tanggapin lahat ng parusa na ito. Walang retaliation, walang pagbabanta, umanda kayo pag natapos ko to. Buto nyo lang ang walang latay, o mata nyo lang ang walang... Wala pong mga threats. Instead, he entrusted himself to God. You know how to judge. You know how to deal. And you know how to punish people like them. Si Lord na pong bahala. So we entrust them to the Lord. Kindness. Return. Goodness for evil. We call that love. And love does not envy. Love does not envy. Dalawa lang daw ang klase ng tao sa mundo. Yung isa may pera, ikaw ba yon? At yung isa gusto ng pera, ikaw din ba yon? But they have this one thing in common. Both of them want more, and both of them are never satisfied. Now, there are normal desires. Okay naman magkaroon ng maganda, matibay, at presentable na bahay. Okay naman magkaroon ng maayos na sasakyan. Okay naman na maging maayos ang damit mo. Okay na, normal po lahat yun na ikaw ay maganda ang damit at very appropriate. Kahit mahal, okay lang. Pero, ito ay envy kapag ka nagsimula ka ng makaramdam, they don't deserve such a vehicle. Wow. They don't deserve to have that beautiful house. Wow. They don't deserve to be happy. They don't deserve to eat in that kind of restaurant. Ako lang dapat ang may magandang sasakyan. Ako lang dapat ang may magandang damit. Ako lang dapat ang kumakain ng masarap. Envy. Oh. Ang saya-saya niya pag nakita niya yung mga tao naghihirap. Oy, kinuha na yung sasakyan. Oy, nawala na yung bahay. Oy, hindi na siya makapagsuot na maganda. Wow, tuwan-tuwa. Envy. Napakapangit na ugali o kasalanan. Pag na mga tao na natulungan, na napasaya, na nakatanggap ng gifts, nakatanggap ng blessing, yung kapatid biglang na-bless, yung kapatid biglang umunlad, para bang hindi ka masaya? Hindi ka maka-rejoice, parang peke ka makipagkamay. Bro, salamat, pinagpala ka ng Panginoon. Pambihira, ba't kaya ito pinagpala? Ano kayang gimmick ang ginawa? Parang hindi ka totoong nasisiyahan. Kasi ang taong sobrang inggit, kailanman hindi siya masisiyahan na makita kang umuunlad. Gusto niya siya lang. At dahil ang feeling niya, ako lang yung tama na makatanggap niyan, ako lang ang qualified na kumain sa restaurant na yan. Sa halip na magkaroon tayo ng envious spirit, magkaroon tayo ng desire for love. Alam niyo, pag hindi ka natutong rumispeto sa mga taong binigyan ng Panginoon ng katungkulan, pagka ikaw na ang naging leader, hindi ka rin igagalang. We have to be content with what we have because God is sufficient. So, yun po yung pag-ibig na agape love. It rejoices when others succeed. Pag nakita kitang pinagpapala, wow, Brother Earl, ganda ng kotse mo. Ano bang kotse yan? Range Rover ba yan? Natutuwa ako. Hindi yung, bro, usap nga tayo. Saan mo kinuha yan? Ha? Ano naman yung pinasok mo? Di ba? Hindi natutuwa tayo na yung tao gumanda ang buhay, yung tao pinagpala ng Panginoon. Amen po ba yun? And because, of course, si 2S ko naman yan eh, di ba? Alam ko, he knows the word. Alam ko, he loves the Lord. And it's all right, di ba? It's normal na makita silang pinagpapala. Pero kung nainggit ka, kung may inggit ka, hindi ka masaya. Yeah. And then love does not boast. Ito yung tao na seeking applause for the sake of applause. Sila na yung pinaka-insecure na tao at gusto nila, they advertise themselves. Kailangan malaman nila nagsiserve ako kay Lord. Kailangan malaman nila nagpipray ako. Kailangan malaman nila nagpapakahirap ako. I-announce ko sa lahat ng mundo na malaman nilang lahat, I am so blessed. Wow. Proud to be humble. Gustong-gusto nila yung kinakamayan yung mga taong mababa. At ang feeling nila, oh, mapalad ka, nakamayan mo ko. Di ba? Grabe. Bihira yung nakakakamay sa akin, di ba? Pambihira.
At alam mo ba, ako nung nagpagawa niyan, alam mo ba, kaya ka may bahay, ako naggawa ng bahay mo, kaya kayo may kalsada, pinagawa ko yan. No? So, they are doing this for their own glory and for their own fame. At kailangan may nakakakita. Oy, nakita ba ako? Kailangan nakita ako kasi pag hindi ako nakita, hindi ako sisikat dyan, di ba? So, alam mo yung agape love, humble yan. Opposite ng boasting yan. Hindi sila, they don't mind not receiving the credit for what they have done. And I tell you, this church will grow faster kapag ganyan ang ugali ng bawat isa sa atin. And you know what? May isang infallible record in the eternity, in the heavens. Na-record niya nung umiyak ka. Na-record niya nung lumuhod ka. Na-record niya nung nagpuyat ka. Na-record niya nung halos wala ka nang makain, naglingkod ka pa rin. Na-record niya nung halos sobrang sakripisyong binigay mo sa gawain. Naka-record lahat, hindi mo kailangang ipagmalaki yun. Kasi pag pinagmalaki mo, tapos na, nakuha mo na yung full reward mo. Sayang naman, yun lang ang maibibigay ng mundong reward. Pero sa Diyos, nakalista lahat. Pagdating natin sa great gathering, yung pong tinatawag natin na final gathering na po sa eternity, i-announce ng Diyos sa lahat ng tribo, sa lahat ng mankind, sa lahat ng nilalang, ito ang aking anak at ito ang kanyang mga ginawa. Ipagmamalaki ka ng ating Panginoon. I-reward ka ng ating Panginoon. Itataas ka ng ating Panginoon. At yun ang araw na darating sa mga taong hindi nila ipinagmamalaki sa lupa ang anumang kanilang nagawa para sa Diyos. Amen po ba yun? And lastly, amen, love is not proud. Hindi maga ang ulo. Alam mo yun? Maga ang ulo talaga. Ito kasi pangit na ugali. Parang, Lord, aren't you proud I am yours? Wow. Lord, kita mo naman, I use my talent, I use my skill, I've done a lot of things for your kingdom, I advance your kingdom. Lord, aren't you so happy? Lord, I have contributed so much sa iyong church. Not proud. Wala na, hindi mapapantayan ni naman ang ginawa ni Kristo. Amen. Wala na ka pong makapapantay because kahit na lahat ng mabuti, lahat ng maganda, lahat ng pwedeng gawin ay ibigay mo na sa kanyang gawain, hindi mo pa rin kayang bayaran ang kasalanan mo na iyong ginawa sa buhay na ito. Amen. And only Jesus Christ deserves all these praises, all this honor, all this glory, because He is the only one who is qualified and the only one who can save us and deliver us and give us this beautiful life that we are having right now. Amen. Love is not proud. Bigay natin kay Lord ang ang papuri sa Kanya. Amen? Sige po, palapakan natin ang Panginoon. Si Napoleon, kilala naman natin Napoleon the Great. He was so proud leader. He made a law and he is not subjected by his own law. Lahat susunod maliban sa kanya. He died alone. Si William Carey, pinakilala siya, itong may-ari ng malaking factory pagawaan ng sapatos. Sabi ni William Carey, no, I stand corrected, Your Honor. I need to correct that introduction. Ako po ay isang cobbler lamang. Tagagawa lang po ako ng sapatos. And yet, at the end, he became the founder of many institutions. In conclusion, for this part of agape love, love is patient. Love is kind. Love does not envy. Love does not boast. Love is not proud. In anything we do, if love is the motivating factor, if love is not the motivating factor, we gain nothing. So let us love one another because God is love. And let's continue connecting God's love to as many souls as we can. God bless you all. Tumayo po tayong lahat. Umawit tayo sa ating Panginoon.
Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at kawiran, kahit minsan kinabahiran ang kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sungkulan, biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa suntulang biyaya mo. Hallelujah. Hallelujah. Sobrang pag-ibig ng Diyos. Sobrang biyaya. We are so undeserved for that kind of love. And yet, He gave that love to us. Sent His only Son that we might have this kind of love, that we might breathe life that comes from Him, become His children, and have eternal life. Pwede bang hawakan natin ang kamay ng bawat isa? Itong hawak ko na kamay na ito, Panginoon, mahalaga siya sa iyo. Sorry, Lord, kung minsan hindi ko na ibibigay yung tamang pagpapahalaga sa taong ito. I just want to ask for your forgiveness. Sorry, Lord, kung yung binigay mong undeserved love, hindi ko maibigay sa iba. I ask, oh God, that you will change my heart. And I know, Lord, whatever it is na maibahagi ko ang pag-ibig mo, maikonnect ko ang mga tao sa pag-ibig mo, I know, God, you will be blessed, you will be honored, you will be glorified. And I know also that blessing shall come upon me and favor shall come upon me, oh God, as I connect people to your love. I pray for this person that I'm holding right now. I pray, oh God, that you would just bless this person beside me. Whatever things that this person is going through right now, I just pray, please heal this person from whatever heartaches, from whatever hurts and pain. Heal this person. He is my brother. She is my sister.
As you have said in your word, when we receive you, we become brothers and sisters. And as a brother and as a sister, I just pray for this person. May you just bless this person with your love. May you just bless this person with that inner healing. May you just bless this person with new strength. Even healing if there is any sicknesses and diseases that this person is going through. I pray for your miracle right now. I am praying as a brother. I am praying as a sister. I am praying as children of God. And I am believing in my heart, we are receiving your goodness. We are receiving that healing. We are receiving that deliverance from whatever holds of the enemy. We are receiving that love right now. We are receiving that favor. We are receiving, oh God, all your blessings and all your goodness is flowing right now unto each and every one of us, Panginoon. At ang aming mga puso ay binubusog mo ng iyong pag-ibig, ng iyong presensya. Yes, Lord. Salamat because you are in our hearts. Your love is in our hearts. And because of that, we can love one another. And we can reach out to our neighbors as well. Those who do not have relationship yet with you. Because on our own, hindi mangyayari yun, Lord. And so we humble ourselves. Give us that kind of heart. Holy Spirit, move. Move now. Bless your people. Salamat. 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 Pwede mong tapikin sa balikat ang iyong kapatid. Hallelujah. At sa aming pagtatapos, we just lift up to you this offering, our tithes and offering as our act of love for you and for your ministry and for all the works that needs to be done. And we just trust and believe, oh God, babalik ito ng siksik-liglig na guumapo na blessing. Hindi kami mangangailangan, but you will even multiply the blessing to your people, to your children. Salamat sa pag-ibig mo. Lalakad kami sa pag-ibig mo. Hihinga kami sa pag-ibig mo. Maglilingkod kami sa pag-ibig mo. Lord, hihinga kami at mabubuhay kami sa pag-ibig mo, Panginoon. In all this, oh God, we just want to thank you. We just want to appreciate you. Lord, we just want to give you back all the praise and all the glory and all the honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. God bless you all. God bless you all. Hallelujah. Praise the Lord. And hope to see you next week po. Every Wednesday, meron tayong prayer meeting every 7 p.m. Saturday naman po, meron po tayong youth watch. So we are inviting all of the youth here to attend our big event this coming Saturday. At the same time, 12th anniversary. Meron po kayong mga anak dyan na 12 years old pataas. Meron po yung registration niya sa labas at i-register niya po sila yun. Hope to see you all next Sunday. God bless everyone. Ikaw ang nais ko.